Sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si Auntie Claire, meron na naman silang tangka na, alam mo, kasabot, ang tingin ko kasabot ni Auntie Claire ni Auntie Claire yung mga media, no? May mga, yung mga nagtatanong sa kanila, talagang ano yan, no? Yung para masagot at makabanat. May mga magtatanong tungkol sa mga, ayon po kay Mayor Baste, para naman po mabanatan yan, no? Yung chance. Parang, anong-ano talaga eh. Pero sa totoo lang po, dati galit na tayo, no? Babanatan na natin, sasagutin na natin si Auntie Claire sa kanyang banat sa panibagong banat sa mga Duterte. Pero scapegoating lang nyo po lahat yan eh. Walang amount ng scapegoating o diversion yung makaka-divert sa mga balita tungkol dito sa flood control project. At hindi na po to tungkol lamang sa flood control project. Mas marami na po. No? Yung buong DPWH, sabi nga ni Ping Lacson, parang sindikato na yung buong DPWH organization. No? Yung mga bagman, yung mga district engineer, kasabwat nila yung mga contractor, at syempre yung mga mambabatas mismo. No? Kahit na ano pong gawin ninyo na mga diversion at scapegoating, tutok kami dito. Hindi nyo na po. Yang Tore-Tore, tignan nyo naman, no? Totoo po yan na ang tingin talaga natin, ano na rin po natin, patulan na rin natin lahat yan. Ang tingin po natin kay Tore ngayon, ino-opera nila na kahit wala naman silang ino-offer. Actually, naghagilap sila ngayon ng i-offer kay Tore dahil napahiya po ng gusto si Tore. Hinahabol nila ngayon na si Tore wala namang kasalanan. Hinahabol nila ngayon na si Tore wala namang nilabag. Wala namang, wala palang nilabag, wala palang kasalanan. May tiwala pa pala ang Pangulo. Ayon sa mga sinasabi nyo. Sinasabi ni John Vic, sinasabi ni Auntie Claire. May tiwala pa pala Pangulo. Meron pa, wala palang nagawang kasalanan si Tore. Bakit nyo tinanggal? Di ba? Tapos bibigyan nyo ng ano, bibigyan di umano ng panibagong pwesto. Bakit wala pa rin hanggang ngayon? Napasubo po kayo, tinanggal nyo muna si Tore, no? Nung hindi po nag-play in your book, hindi po sumama sa turnover si Tore. Hindi po nakisama si Tore sa turnover. O ngayon, nag-iisip kayo ngayon para utuin si Tore. Tore na lang yun. Wala namang kaming pakialam sa inyo pare-pareho. Kung magpapauto sa inyo si Tore, talagang ganun. Di ba? Talagang ganun eh. Ayun po yung iniisip ko kahapon. Yan po ang kaisa-isang payo ng mga nasa taas, no? Yung ako po ay medyo umaakyat na. Biglang bumalik sa akin yung mga pinagdaanan ko eh. Pag bago ka pa lang, 'di ba, sa yung posisyon at medyo may alam ka, wala ka nang hindi mo naman iniisip na may nasasaktan ka pala eh. Pag marunong ka pa kahit bagito ka, 'di ba, very vocal yung mga magagaling na tao. Mag-suggest, magano. Isa yan sa anggulo. Do not outshine your master. Ayon kay Liamas. Wala namang bilang yun. Tao na yun. Anyways, hinahabol nila si Tore para, kasi akala nila, ututuin lang nila eh. Tinanggal nyo eh. Yan po ang pinaka nakakahiya dahil si Tore po ang may hawak ng record ng pinakamaikli na panunungkulan ng Chief PNP. Paano nyo babawiin yung ma-pride po yung tao, no? Ma-pride po yung tao na yan na
Ang taas po ng tingin niya sa sarili niya. At naging tapat naman. Naging tapat naman sa kanyang mga amo. Description nga ni John Vic mismo, attack dog, bulldog. Di ba? Kaya nga sabi ni Tory, hindi ko alam kung iniinsulto ko nito o pinupuri. Tapos, higit yun, ang mahigit sa lahat, champion pa. Pinagmalaki pa. Wala tayong magagawa eh. Nasasapawan eh. Pitbull ba? Hindi ba bulldog? Pitbull daw. Maraming salamat sa pagtatama. Attack dog, pitbull. Tapos biglang tinanggal sa pwesto. Kahit na ano pong habol ninyo, naghabol si Remulla para hindi mapahiya si Tory. Sinasabi na si Tory walang kasalanan. Si Tory may tiwala pa rin ng Pangulo. Si Tory walang kaso. Totoo naman yun. Totoo naman malamang yung sinasabi nyo sa inyo. Pero, wala palang ginagawang mali. Bakit nyo tinanggal? Di ba? Nagbobolahan ba tayo? Ibig sabihin, kapritsyo nyo lang, John Vic. Kapritsyo lang yung tanggalin ang isang chief PNP. Hindi po dapat yun. Yung sinasabi niya na we are governed by laws, not by men. Mas malala pa nga yung ginawa ni Tory na tuwan-tuwa kayo. Kinukongratulate nyo nga si Tory. In fact, kaya yan na-promote, di ba? Tuwan-tuwa kayo dahil sa mga pinaggagawa ni Tory, no? Na pagpapahuli o paglusob sa KOJC at pagpapasakay sa eroplano kay Tatay Digong. Tuwan-tuwa kayo eh. Asan dun yung governed by laws and not by men? Wala nga kayong ginawang respeto sa batas nung ginawa ninyo yan kay Tatay Digong. Tapos ngayon, iba po yung toke sa nasaksihan namin. Ang nasaksihan namin, si Tory, ang bilis ng pag-akyat, ang bilis ng paglipad, ang bilis ding lumagapak. No? Parehong kagagawan nyo yan. Mabilis nyong pinupromote, tapos ngayon, mabilis nyo ring ibinagsak sa lupa. Ang nakakatakot niyan, may mga supporter yan na sumamaloob. Paano nyo ngayon uutuin? Akala kasi ng mga to, uto-uto mga Pilipino eh. Shoutout sa may birthday ngayon, si Jade Visual Studio. Happy birthday sa iyo, Jade. Okay. Ito na naman po, meron na namang press con to si Auntie Claire. At syempre, may mga nagtatanong po dyan para mabanatan yung mga Duterte. Ano po masasabi nyo sa sinabi ni Mayor Baste? Na, nasan ba si Mayor? Sino? Ganun po mga dialogue eh. Sino ka mo? Si Mayor Baste po. Nasaan si Mayor Baste? Nasa Netherlands po. Parang ano eh, no? Parang anong tawag doon? Parang hindi niya alam na nasa Netherlands. May mga nagtatanong para makabanat sa mga Duterte. Wala na pong epekto yan. No? Kahit na ano pa pong sabihin nyo sa mga Duterte ngayon na magnanakaw ang mga Duterte, na may mga nilusta, wala na pong maniniwala sa inyo. Dahil walang pondo ng flood control yung mga Duterte. Si BP Sara, confidential fund yung pinag-uusapan. Walang naitayo o walang ang bilyon yung pinag-uusapan natin. Wala na yan. Mga scapegoating nyo, mga diversion. Wala na pong talab sa mga Pilipino yan. Nakita na namin kung sino yung mga tunay na mga magnanakaw. Kaya yung issue nyo na nagbabakasyon si Mayor Baste,
Katarantaduan yan. Maliliit na issue yung binabato nyo sa mga Duterte. Hindi nyo masagot yung napakakalaking pera. Trilyon. Yun. Tapos akala mo ano sila no? Pag nagsalita si BBM tsaka to sila Antiklan, akala mo hindi sila yung gobyerno eh. Kayo ang pinuno ng DPWH. Kayo ang pinsan mo yung pinuno ng House of Representatives. Waiter nyo yung pinuno ng Senado. Kayo yan. Kayo ang gobyerno. Utang. Akala nyo, paimbestigahan natin yan. Kakampi man o hindi. Parurusahan. Paano mapaparusahan? Yung numero 1 sa yung number 1 sa DPWH, nariyan pa rin. Paano maniniwala yung tao na mapaparusahan dyan? Yung sekretary ng DPWH, nariyan pa rin. Siya pa nga pinag-iimbestiga. Paano niya iimbestigahan? Kita niyo mga sinasabi, isolated case lang yan. Ano sabi pa ni Bonoan? Mukhang ano pa yan Mukhang panahon pa ni Duterte yung mga pinapakita. Yung pinapakita daw ni BBM na project, panahon pa raw parang hindi rin siya tsak Wala nang talab yung paninisin nyo sa Duterte. Yung pagkakakulong ni Tatay Digong, no? Yung pagkakakulong ni Tatay Digong, dahil sa war on drugs, na hinahanap-hanap ngayon ng mga tao. Yang war on drugs ang isa sa pinakamatagumpay na proyekto ng gobyerno. At dahil matagumpay siya, tumahimik yung mga kapaligiran ng Pilipinas. Yung mga OFW, biglang nawala yung takot na anytime yung mga anak nilang iniwan ay mapapahamak. Dahil po dun, imbis na ipagtayo natin ng bantayog si Duterte, pinakulong natin. Ganyan tayo kawalang silbing mga Pilipino. Yung pinuno natin, opo, sinasama na natin ang sarili natin dahil pag wala kayong ginawa para mapalaya yan si Tatay Digong, kasama kayo, kasama tayo sa nagpakulong sa kanya. Biruin nyo, may build. Thank you very much muna kay Tet Manch na nagbigay sa atin ng $9.99. Tapos ngayon, sisisihin niyo yung mga anak, nasan ka nga pala? Sino po nagsabi? Si Mayor Baste po. Nasaan si Mayor Baste? Nasa Netherlands. Ano naman? Kaya naman nasa Netherlands yun dahil pinakulong nyo. Alam niyo yun? Dumadalaw yung mga anak dahil pinakulong ninyo. Tapos kasalanan na ng mga anak, bakit sila pumupunta? Ang termino pa nila, pasyal-pasyal lang. Pasyal ba yun? Sana kamag-anak nyo makulong. Tapos tatawagin din namin pag dumalaw kayo. Namamasyal kayo sa Bilibid? Pasyal po ba? Namamasyal po kayo sa Bilibid? Ganon kasutil tong gobyerno na to. Pati yung mga tagapagsalita. Kayo na nagpakulong. Pag dumalaw yung anak, pamamasyal ang tawag. Pagbubulakbol ang tawag. Wala nang naniniwala sa inyo. Masama yun. Dalawin mo yung pinakulong na tatay na walang kasalanan. Pinakulong ng gobyerno. Dadalawin mo bilang anak ka. Masama. Pero yung gumawa ng ghost project, okay lang. Wala nakukulong. May nakulong na ba? Ghost contractor din ba yan? Walang proyekto. Hindi mo ikukulong yan. Pero yung matinong mama na gumawa ng mabuti sa bayan, nakakulong sa ibang bansa pa. Pag dumalaw yung anak, palalabasin pa nagbubulakbol.
Ay, akala ko nasa Davao. Di ba mayor yan ng Davao? Ikaw, saan ka mayor? Yung mayor yung... Hay, mga akala nyo, madadivert nyo pa. Magnanakaw yung gobyerno nyo. Wala nang diversion yan. Ano sasabihin nyo? Nagbubulakbul yung mga Duterte kasi dumadalaw sa tatay? Nagbabakasyon dahil dinadalaw yung tatay? Pero yung may ghost project, nakita presidente pa nakakita eh. Ano yan? Ghost din yung ano? Ghost din yung contractor? Eh putya, yung hindi ka magbayad sa jeep na 13 pesos. Bayad do. 13 pesos lang ang bayad. Bugbog pa eh. May parusa pa eh. Pag nahuli ka ng driver eh. Ayaw mo magbayad ha. Eto, naningil ng 55 million, wala kayong ano, iimbestigahan pa. Puta, anong iimbestigahan niyo pa rin? Ipahuli niyo na yung kontraktor niyan. Ipahuli niyo lahat ng pumirma na completed. Iimbestigahan lahat. Lahat ng mananagot. Kakampi man o hindi, mananagot ang dapat managot. Saan mananagot? Mananagot, wala kang proyekto, naningil. Ni kurot, hindi natin makukurot yung mga yan. Yung ilahad mo, yung mga magnanakaw na congressman at ano, ako pa maglalahad. Hindi. Ako na naman na may kasalanan. Hindi ko ba nilalahad? Kung alam ko lang, kung kilala ko lang, ilalahad natin eh. Ang kilala ko lang, yung pinakamalalaki lang eh. Ayon lang kay ano eh. Ayon lang kay BP Sara eh. Ayon kay BP Sara, sino po may control? Si Saldico tsaka si Romualdez. Yun lang po ang kilala ko. Pasensya na kayo. Huwag niyo po akong sisihin. Hindi ko po alam. Pero yun ang pinakamalaki. Nilalahad ko. Puta ko na naman may kasalanan. Hindi ko nilalahad. Hindi ko nga kilala eh. Pakilala niyo sa akin. Hinahanap ko nga eh. Kaya sabi ko. Minsan matutuwa ka rin dito sa mga audience eh. Galit na galit ka na eh. Kapatid pala ni Bongo dyan sa Bulacan. Kapatid pala ni Bongo yun sa Bulacan. Ano magagawa natin? Bongo, kapatid mo raw yun sa Bulacan. Sabi nitong mga tao ni Marcos. Ayan, sabi ni Lynn Rose. Kapatid mo raw yung may kontrata sa Bulacan. Kapatid pala ni Bongo yun. Putyang naunahan mo pa ng scoop yung mga media. Yung mga media, basta kaugnay kay Duterte, babanatan ka agad yan. Buti pa si Lynn Rose, alam na kapatid pala ni Bongo yun. Yung may ghost project. Ako, hindi ko alam eh. Yung pala, wala nakakaalam sa media. Tindi naman ang media. Mahina pala kayo media eh. Buti pa si Lynn Rose na lang kunin nyo. Hindi, si Lynn Rose lang yan. Pagpasensyaan nyo na po si Lynn Rose at hindi niya po alam ang kanyang sinasabi. Buti ka pa, Lynn Rose, ha? Nadaig mo po mga media. Kasi alam nyo po, basta anti-Duterte. Puta, banat ka agad yan. Kapatid pala ni Bongo yung may ghost project. Sabi ni Lynn Rose lang.
Eh, sino ka ba, Lynn Rose? Taga ano ka ba? Nakakatawa ka naman, Lynn Rose. Wala nakakaalam eh. Si Lynn Rose lang nakakaalam na kapatid pala ni Bongo yan. Yari ka, Lynn. Nililigtas mo yung ano ha, yung contractor ha, Lynn Rose ha. Halatado ka. Pasensya na po kayo ha. Dalawa lang po kilala ko eh. Si Salde ko tsaka kaya hindi ko po mailalahad. Okay. Ano pa po yung mga ginagawa nila? Ito parang ano eh, parang sagot ko to eh, 'di ba? Yung lilituhin mo na lang yung mga tao. Hindi mo na kayang sagutin yung katiwalian, lilituhin mo na lang. Ano po yung panibago nilang panlilito ngayon? O katulad po nito, anong sinasabi nila? Sabi po ni ano ni anong pangalan nito? Yung bago nilang attack dog si Redon. Sabi po ni Redon, yun daw pong ghost project sa Bulacan at yung project sa Quezon Road, dyan po sa may Baguio City, no? Ay hindi po yan insertion. Hindi raw po yan inserted budget. Yan daw po ay nasa NEP. Anong connection? Ano Redon? Ikaw yung nagsabi na ang dahilan, di ba? Ang dahilan ng baha sa Maynila, yung Dolomite, di ba? Yan yun. Yan yung ano. Yan yung nagsabi na ang dahilan ng baha ay Dolomite. Si Congressman Redon. Ang tanong ko sa iyo, Redon, anong connect? Gusto mong iligtas yung mga congressman. Yan yung problema eh. Nag-imbestiga ka kahit walang katuturan, no? Kaya niya po sinasabi yun, papaliwanag ko lang po, kasi hinahanap natin yung mga insertion eh, di ba? Ano ba yung mga insertion na yan? Sino yung nag-insert ng mga budget? Kasi malamang illegal yung mga ano yan, illegalista rin yan. Di ba? F-news ka rin. Hindi po ako nagbabalita rito kaya walang fake news dito. Lahat po to ay pinagbabatayan ko po sa mga dyaryo mismo. Okay. Dito balik tayo kay Redon. 'Di ba yung hinahanap ni ano yan ni Chanko? Sino ba yung mga small committee? Sino yung nag-insert ng mga budget? Hinahanap yan ni Chanko eh, 'di ba? O kaya sinasagot niya hindi yan insertion. Alam mo, Redon, hindi naman usapin kung yung bang budget na yan ay nasa NEP, National Expenditure Program, or insertion. Ang usapin dito, matino ba yung programa? Ghost project nga eh. Kaya dapat may managot. Yun doon naman sa Benguet, at saka dito sa may isa pang lugar sa Bulacan na pinakita muna ni President Marcos yung pinakita muna ni President Marcos yung dinudurog niya yung semento. Katiwalian, malabnaw, ampaw yung mga ginawang proyekto. Yung malupit, ghost project talaga. Anong connection kung insertion yan o NEP? Yan po yung nila eh. Yan po yung mga panlito. Pag-usapan natin kung insertion ba yan o NEP. Anong connect? Wala kaming pakialam kung saan galing yung budget na yan. Ang pinag-uusapan natin, hindi nyo maitatanggi na may katiwalian dyan dahil wala nga proyekto tapos may completed. Yung isa naman, may proyekto nga pero ampaw, giba agad. O anong dapat naming, bakit mo kami nililito? Hindi kami malilito.
Congressman Redon, katulad ng hindi kami nalito na nung sinabi mo na yung Dolomite ang dahilan ng pagbaha sa Maynila. O, tanong ko sa iyo, Redon, inimbestigahan mo na ba yung Dolomite na siya yung dahilan? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Nawili kayo na lahat kayo ang gustong sisihin si Duterte. Hindi nyo na masisisi ngayon yung mga Duterte sa mga kapalpakan nyo. Yung pinupuri nyo si yung mga congressman. Isang congressman lang yung pumuri. Dahil alam nila yung epekto ng ginawa ni Leandro, Congressman Leandro Libiste. Ang epekto ng ginawa ni Congressman Libiste, natuklasan ng mga tao ng alok sa bawat congressman. Opo, bawat. Kung yung bagito, inalok eh. Kayo pang mga matatanda na. Siyempre, wala pong ebidensya yan. Dahil yan po ay sasalita lang po ni Libiste. Sasabihin nyo ba sinungaling si Libiste? Oh. Kasi dati wala pang congressman na nagsasalita eh. Ngayon pong may congressman, kahit isa lang yan. Pinaniniwalaan ko yan. Na yung mga congressman ay inaalok ng 5 to 10%. Kasi inalok siya mismo. Bakit ka natutuwa, Chua? Nalantad kayong mga congressman. Kaya yung mga district congressman, kayo dapat, paano nyo lilinisin yan? Kaya hindi nila mapuri si Leandro eh. Patay. Siguro sa isip-isip ng mga congressman, patay tayo dyan. Nilantad na tayo ni Libiste. Imposible naman na sa Batangas lang nagkakaroon ng lagayan sa congressman. Dalawa lang po yan. Para nyo po mapabulaanan yan, kinakailangan nyo munang patunayan na sinungaling si Congressman Libiste. Nagsisinungaling siya. Tindi, no? Bigla natin naiisip, no? Galit na galit. Kunwari, sa paglulustay, lustay patawag nila sa ginawa ni BP Sara. Confidential pan yun. Confidential po yun. Pero gusto nyong ilantad. Ito po, hindi po to confidential. Alam niyo po ba sa mga paggawain po ng DPWH, may nakapaskil pang ang tarpaulin dapat dyan. Kailan matatapos, magkano yung budget. Yun po ang dapat pinapaskil. Yung, ewan ko kung anong tawag doon. Yung mga program of works na ito sisimulan ng June 2025, matatapos ng June 2026. So, isang taon. May pondong 5 billion. Tapos, iba pang specification. 3 kilometro o 5 kilometro. Dapat po nakalagay yun. Hindi yung pagmumukha nyo. Hindi nyo na po malulusutan dahil may kumanta ng isang congressman. Meron na rin po, nakita na po natin ngayon dahil dyan sa isang kaso na yan, na yung mga DPWH engineer pala, district engineer, mga bagman lang po na mga katulad nito nila Diskaya. Kaya pala sangkatutak ang mga coaching mamahalin na direkta kasi wala pong tinitinda. Yung mga kotse po nila, hindi raw po nabibili dito sa Pilipinas. Direkta po yan. In-import nila yan. Sila lang po ang kliyente. Isinakay yan sa barko o kung saan man sinasakay yan. Ano sabi ni Libiste? Ang iniimbestigahan niya yung hindi po lang yung ghost project na to.
Beyond na tayo sa Ghost Project. Ang iniimbestigahan ni Leandro, ano yung tawag niya? May termino si Leandro eh. The real issue here is the substandard projects of DPWH. So, dalawa lang po. It's either ghost project or substandard. O ngayon, may mga nananawagan po na dapat ibalik yung bitay para wala na magnanakaw. Hindi naman. First time congressman pa yan. Correct. O, di ba yung anak din ni Recto, first time congressman din. Dapat interviewin din yung anak ni Recto. Recto, sa district nyo ba walang lagayan? Isinubo yung lagay. Ang lagayan pala naman. Ang bigayan pala kasi, di ba? Uy, may media. Itago niya, wala namang paglagay, sinubo. Kaya alam nyo na eh. Alam nyo na po kung sino po may mga kasalanan talaga eh. Just in, Claire Castro, kinumpirma na may inaalok na posisyon si President Bongbong Marcos. Ano yung posisyon? Tinanong si Claire. At tsaka na natin sasabihin. Utuin nyo. Inuuto kayo, yung mga follower ni General Torre, inuuto kayo ni Auntie Claire. Kinumpirma raw. Ito po, maganda po yung sinabi ni Mayor Benjamin Magalong sa hamon nito ni Abante na magpakita siya. Ito po ang sinabi, huwag nila akong tratuhing akusado. Ito ang kondisyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong kasunod ng panawagang tumistigo sa pagdinig ng Kamara tungkol sa maanumalyang flood control project. Handa siyang humarap sa pagdinig, huwag nila akong tratuhing akusado kasi resource person. So, ibig sabihin, pabayaan nila ako magsasalita muna bago yung interpellation. Yan yung wala sa mga unang investigasyon eh. Yes or no lang. Puta, paano paliwanag kung yes or no lang ang gusto nyong sabihin? Yes or no lang daw. Diba? Ang dalas na natin yan. Lalo na kung nariyan si Abante. Yes or no lang ang gustong sabihin. Hindi nga resource person ang gusto nila, kundi akusado. Mabuti pa, eto na lang payo ko sa inyo. Kasi hindi papayag si Magalong kung yes or no lang. Mabuti pa, ang imbitahin nyo na lang si Models of Manila. Investigador ka ba, Digong? Haha. Good aim, di ko nakuha. Pasensya na, linawin mo nga, parang dapat ba akong tumawa dyan, Larry? Hindi ko makuha eh. Ayan po, yung sinabi ni Mayor Magalong. O, katulad nito ni Mayor Magalong at saka ni Mayor Bico. Di, paano pag nakita na, kasi may mga lumabas na picture kasama nila si Lenny tsaka si Bam, di ba? Ito si Magalong. Bumaliktad na si Magalong. Bakit Duterte ba si Magalong? Hindi naman po Duterte si Magalong. Kaya po natin sila pinupuri. Dahil kapuri-puri po yung ginagawa nila. Ikalawa, hindi naman niya binabanata si Tatay Digong. Ano ba masama? Wala naman tayong absolute na kinamumuhian. Si Ontiveros lang tsaka si Dilima.
Bakit mo kamumuhian si Magalong porket hindi nalilito po kayo eh. Ang mga Duterte po, yung mga miyembro ng PDP Laban, kapartido ni Tatay Digong, at saka yung mga Duterte na pangalan. Duterte po yung apelyido. Yun po ang mga Duterte. Konti lang po yung mga politikong Duterte. Yung iba po, natutuwa po tayo dahil bagamat hindi po sila kapartido ni Tatay Digong, yung ginagawa po nila, maganda. Katulad si Richard Gomez. Nung binanatan niya yung mga against sa war on drugs, tuwan-tuwa tayo sa mag-asawa, di ba? Hindi naman sila Duterte. Pero masama ba yun? Pinupuri nila yung war on drugs? Kaya ganyan, si Tatay Digong nga nagtanong ng investigador ka ba? Saan? Nakalimutan ko na yung ano na yan eh. Yung tagpo na yan eh. Yung kay Franz Castro? Yung kay Franz Castro ba? Yung umating siya sa Quadcom? Oo nga. Investigador ka ba? Franz Castro? Ayan po, pagsalitain nila ako, hindi yung nagsasalita ka tapos babarahin at iinsultuhin. Para naman akong akusado nun. Yan po yung ginagawa sa iniimbitahan nila. Mabuti naman at inunahan na sila ni Magalong. Imbitahin nyo ako, magsasalita ako. Kay Brosas ba o kay French Castro? Basta isa sa dalawa na yun. Nakita na ni Magalong yan kung paano yung mga resource person nila balatubain. Lalo na, nung nariyan pa yung mga sila Mr. Google, si Hopia Paduano, kay Brosas pa. Sir Baz, wala na po yan yung mga dilawan. Sirang-sira po yung mga dilawan ngayon. Bakit? Ang ingay-ingay nila, salita sila ng salita na accountability kay BP Sara. Ngayon, wala nagsasalita na accountability. Lalo na to si Tabingi. Tabi, takot ka sa mga congressman, no? Takot ka sa kapwa mo congressman, no? Ang tapang-tapang mo nun, puta, pati Supreme Court, kinakalaban mo. Ngayon, ito po ang tunay na accountability, pera ng taong bayan. Kaya yung mga dilawan, sila Hontiveros, wala na tayong dapat ikabilib dyan sa mga yan. Hanggang dakdak lang yan. Pag tunay na nakalaban, wala. Ito yung sinabi ni Redon. Karamihan po doon sa pinuntahan ng Pangulo ay mga NEP-originated project. Yung pinag-usapan na ghost projects na nagagalit po ang Pangulo sa Baliwag, Bulacan. NEP-originated project po ito. Ang nag-propose po noon na hindi congressman o senador. Ang nag-propose po noon ay DPWH mismo. Anong connection nga, Redon? Kahit ba sinong nag-propose niyan eh. May katiwalaan ba o wala? O meron pala eh. Puta, bakit mo... gusto niya lang kasi iligtas yung mga congressman at senador. Kasi, tapos, ikaw ang mamumuno sa pag-imbestiga. Ang una mong ginagawa, iligtas eh. Di ba? Tinanong yan, di ba? Imbitahin mo ba si Saldico? Ano sagot niya? Pag may whistleblower daw na nagturo kay Saldico, iimbitahin niya si Saldico. Pag wala, sang-ayon ako sa inyo, Sir Baz, kahit hindi supporter ng FPRRD, basta wasto naman ang ginagawa, wala tayong problema dyan. Hindi naman po natin sila susuportahan sa politika eh. Susuportahan lang po natin yung ginagawa nila. Meron ba tayong sinabi na vote Vico Soto? Wala naman eh. Duterte lang tayo. Kung sino lang yung sinuportahan ng mga Duterte. Iba po yung boboto na.
Iba yung natutuwa. Minsan nga, natutuwa tayo kay Laila de Lima eh. Pag bumabanat siya eh. Dito kay Rowena Guanzon, madalas tayo natutuwa kasi panay ang banat niya kay Marcos. Pero hindi natin yan ikakampanya. Narinig nyo ba na kinampanya natin yung 3, ano niya, P3WD? Oh, hindi naman eh. Pwede po yun. Na matuwa kayo sa mga tao, pero hindi ibig sabihin na ikakampanya natin sila at sila iboboto. WD-40. Okay, ba naman yata? Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, pwede na po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Mag-likes po tayo.